Ka-movie recap, handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot at nakaka-tense na Korean zombie survival film? Ngayon pag-uusapan natin ang pelikulang Alive, isang obra na nagpapakita ng takot, pag-iisa, at kung paano makahanap ng pag-asa kahit sa gitna ng katapusan ng mundo. Kung mahilig kayo sa zombie apocalypse, survival horror, at emotional na kwento ng pag-asa, siguradong magugustuhan ninyo ito. Kaya umupo na kayo at samahan ninyo ako habang binabalikan natin mula umpisa hanggang katapusan ang pelikulang ito. Nagsisimula ang pelikula sa isang simpleng araw. Si Oh Jun-woo, Yo-in, isang batang lalaki na isang gamer at streamer, ay nasa kanyang apartment. Isa siyang introvert at halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa paglalaro sa harap ng computer. Habang nag-i-stream siya, biglang naputol ang normal na daloy ng buhay dahil sa mga balita sa telebisyon at internet. May kakaibang riot, may mga tao raw na biglang nagiging mababagsik at hindi mapigilan ang pag-atake sa iba. Sa una, hindi pa seryoso ang dating. Akala ni Junwoo baka normal na kaguluhan lang. Pero unti-unti niyang naririnig sa labas ng kanyang apartment building ang mga sigawan, mga yabag at mga kalabog. Dahan-dahan niyang nare-realize, isang zombie outbreak ang nangyayari. Tumakbo siya sa bintana, sumilip sa ibaba at doon niya nakita ang mga tao na tumatakbo sa lansangan habang hinahabol at kinakagat ng mga nilalang na halatang wala ng pagkatao. Agad niyang naramdaman ang takot at mabilis na isinara ang kanyang pinto. Ginamit niya ang refrigerator at iba pang gamit bilang harang. Alam niyang hindi siya pwedeng lumabas at baka wala na siyang pamilya o kapitbahay na makakapit sa kanya. Lumipas ang ilang araw at nakulong na talaga si Junwoo sa kanyang apartment. Nawala ang kuryente, nawala ng tubig at unti-unti ring nauubos ang pagkain niya. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para makontak ang kanyang pamilya. Nakahanap siya ng voicemail mula sa kanyang ina, nagsasabing mag-ingat siya at manatili sa loob. Pero matapos nito, wala na siyang natanggap na balita mula sa kanila. Habang tumatagal, nagsisimula siyang mabaliw sa sobrang katahimikan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang cellphone, mga video game, na unti-unting hindi na rin niya magamit dahil sa kawalan ng internet at kuryente, at ang kanyang drone. May mga eksena kung saan halos sumuko na siya. Nawalan na siya ng pag-asa at muntik nang kitilin ang sariling buhay dahil sa sobrang gutom at kalungkutan. Pero bago siya tuluyang magpakamatay, bigla niyang napansin na hindi pala siya nag-iisa. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang babae sa kabilang apartment. Siya si Kim Yoo-bin, Park Shin-hye, isang matapang at matalinong survivor. Hindi siya tulad ni Junwoo na halatang hindi handa. Si Yoo-bin ay may mga gamit pang survive, may mga booby traps sa kanyang apartment, at mukhang sanay na sa ganitong sitwasyon. Sa una, nagka-awkward moment sila dahil hindi sila magkarinigan. Kaya't ginamit ni Junwoo ang kanyang drone para magpadala ng mensahe. Doon sila nagsimulang makipag-ugnayan at kalaunan ay nakahanap ng paraan para magsalita gamit ang walkie-talkie. Dahil dito, nagkaroon ng bagong pag-asa si Junwoo. Hindi na pala siya nag-iisa. Mayroon pang isa na nakikipaglaban para mabuhay. Naging magkaalyado sila kahit magkalayo. Nagpapalitan sila ng pagkain at supplies sa kakaibang paraan. Halimbawa, nagtatapon ng mga bagay mula sa lubid o gumagamit ng drone. Unti-unti silang naging malapit. Hindi ito love story per se, kundi partnership born out of survival. Pareho silang natutong magtiwala sa isa't isa. Dito nila napagdesisyunan na hindi sila pwedeng manatili mag-isa sa kani-kanilang apartment. Kailangan nilang magtulungan at gumawa ng plano para makalabas. Nagdesisyon silang magtungo sa 8th floor ng building para makahanap ng mas ligtas na daan palabas. Pero hindi ito naging madali. Sa bawat hakbang, may kasabay na panganib ng mga zombie. Sa corridor, halos mahuli sila ng mga zombie at muntik na ring mawala ng pag-asa. Dumating sila sa isang apartment na sa unang tingin ay ligtas. Ngunit dito nila nakilala ang isang matandang lalaki na unang nagpakita ng kabutihan. Pinapasok sila, pinakain, at nag-alok ng pahinga. Ngunit maya-maya lang, nalaman nilang may masama siyang balak. Gagawin niya silang pagkain para sa kanyang asawang zombie. Muntikan na silang mamatay sa bitag ng matanda. Pero sa kanilang pagkakaisa, nagawa nilang lumaban at makatakas. Pagkatapos ng napakaraming pagsubok,
Halos mawalan na naman sila ng pag-asa. Dumating sila sa punto na napapalibutan na ng mga zombie. Habang nasa rooftop, napilitang magdesisyon sina Junwoo at Yu Bin. Imbes na kainin sila ng mga zombie, mas gugustuhin pa nilang wakasan ng lahat. Inihanda na nila ang sarili para sa huling bala. Pero bago sila magpakamatay, biglang dumating ang tunog ng helicopter. Ang militar pala ay nagsasagawa ng rescue mission. Sa huling sandali, nakipaglaban silang dalawa, naghabol, at sa tulong ng mga sundalo ay nakaligtas sila. Sa huling eksena, nakasakay sila sa helicopter. Pagod, sugatan, pero buhay. Habang nakatanaw mula sa himpapawid, napagtanto ni Junwoo na kahit sa gitna ng pagkawasak ng mundo, may pag-asa pa at hindi siya nag-iisa. Sa wakas, natapos ang kanilang laban. At diyan nagtatapos ang pelikulang Alive. Isang kwento ng isolation, survival at pakikipaglaban hindi lang sa mga zombie, kundi sa sariling takot at kalungkutan. Kung iisipin, hindi lang ito simpleng zombie film. Isa rin itong malalim na pagsasalamin sa karanasan ng maraming tao sa panahon ng pandemya, kung saan marami ang nakulong sa kanilang tahanan, nag-iisa, at tanging connection lang sa iba ang naging sandata para mabuhay.